So, hello mga anak. So, ito week 1. Ito ang family lecture natin na week 1. So, sisimulan ko na to ngayon. No? Bali, na medyo naririndi na rin ako sa mga sa mga sa mga stress dito sa bahay. So, parang para hindi na lumala pa is every week is gagawa ako ng lecture sa atin. No? So, parang mentoring, may mentor ko kayo every week sa mga dapat nating gawin. So, this week, magpo-focus muna tayo sa pinaka main goal natin. No? So, kung ano yung dapat natin puntahan next year. No? Ito yung pinaka main goal natin muna ngayon. No? So, every week, pag may nakita ako na mga dapat baguhin na ugali, problema, o kung ano man, ang dapat natin discuss is gagawin ko siya ng lecture every week. Pero ngayon, ang pinaka main goal natin is okay. Ito pala, yan. So ang goal natin sa year 2025 is pataasan tong bahay, no? So second floor, no? So second floor kailangan natin, no? So parang kasi sobrang sikip na ng bahay natin. So, kailangan din natin ng second floor para ma-expand yung business natin na computer shop. No? So, parang dahil masikip nga yung bahay natin, hindi tayo makapag-expand dahil sikip yung wala na tayong paglalagyan nung computer pa. No? So, pagka nagkaroon tayo ng second floor is yung income natin mas tataas. Yun lang naman yun. Pero hindi lang yun. No? So, bakit kailangan natin magkaroon ng second floor is ito pala, nilagay ko siya sa third page, no? So benefits, no? So pagka nagkaroon tayo ng second floor is makakagawa na ako doon ng air condition room, no? Kasi dito sa dahil yung house natin is palibot is puro bahay din, no? So pag hindi ka pwedeng maglagay ng bintana sa wall natin kasi wala tayong lahat ng yung four corners ng natin ng wall natin is puro bahay yun, no? So parang ang totoo is nahihirapan tayong magbayad ng kuryente, tataas masyado yung kuryente natin dahil yung aircon natin is yung mumurahin lang yung nabili ko nung yung basta yung mumurahin lang, no? Pero ang totoo, pwede naman yung mumurahing aircon lang under 10,000 or mga ganun, 12. Kung sakali na parang nakakahigop siya ng malamig na hangin. So, yun yung benefit na pagka nagkaroon tayo ng second floor is magkakaroon tayo ng air condition room. No? Tapos yung electricity bill natin is hindi ganun kalaki. No? So, ano pa yung benefit? Second benefit is magkakaroon tayo ng computer room, family computer room. So parang ang bala kong gawin kung mapapansin nyo, may computer kayong dalawa dyan. So mangyayari, magtatabi-tabi na tayo. Yung second floor natin is magkakatabi na tayo maglalaro. So para kung medyo may imagine nyo yun is pwede tayong katabi na kayo ni daddy, no? Hindi na parang yung ko is nakahiwalay, is pwedeng nakatabi na. O parang hindi rin, no? Hindi pala, ihiwalay ko pala kayo kasi kailangan ko pala ng focus, no? Pero pwede na ako sumabay sa inyo kasi ang katabi nyo pala is yung computer room, no? Yung sa computer shop natin dun sa labas, hindi pala, sa loob pala, sa loob ng aircon pala yun. Hindi pala, no? Kasi yung computer shop natin sa labas is hindi naman siya air condition. Ang air condition lang is yung room natin, no? So, yun lang ang bala ko kasi yung second floor natin is naman siya, medyo mahangin naman yun. So, okay lang yun. Pag kahit hindi siya air condition is nasa second floor naman mahangin, hindi naman siya ganun kainit. No? Pero yung bala ko yung sa atin is naka-air condition. So, pag naka-air condition, mas komportable, mas magandang gumawa. No? So, yun lang. Hindi rin masyado mataas yung electricity bill. Parang ganun. Pero, so, time will tell lang kung ano yung parang diskarte ko dyan. Pero, yun yung naisip ko. Tapos, ang isa pang maganda niyan is, pagka yung, maglalagay ako ng
weekly gaming natin. Family weekly gaming time, no? Para halimbawa mag-Roblox yan, katulad niya sa Roblox. Magbibigay ako ng premyo sa inyo pagka yung natalo niyo ako. Parang ganoon. Magse-set ako ng time na parang tayong apat nila Abis. Si Sam isama natin si Sam kasi nag-Roblox na siya. Tsaka ikaw. Pwede rin isama natin mga pinsan nyo pagka may family gaming time tayo. So parang kung sino makatalo sa akin, yun yung may premium. Pero kailangan natin ng second floor para magawa yun. Hindi pa pwede ngayon kasi wala pa akong masyadong time. Lahat ng time ko is nasa work lang. So ma-expand natin yung computer shop natin. Imbis na 5, yung computer natin is pwede ko nang gawin 10. So additional na pera kay mami yan. Kasi yung pera sa computer shop hindi ko naman kinukuha kay mami yan. So pwede pa siyang maglayo ng kantin. So additional pera na naman sa kanya yan. So marami na siyang pera. So yun yung ibig ko sabihin. Pagka nagkaroon tayo ng second floor is mas marami pa yung pera na darating natin. So meron pa tayong print, maglalagay pa tayo ng print shop dyan. So, house expansion nyo. So, lalawak yung house natin. So, sobrang dami kasi natin gamit. Sobrang sikip din ng bahay natin. So, pagka may second floor na tayo, hindi na ganun kasikip. So, maluwag na tayo. So, yun yung imagine niyo na magkakaroon tayo sa year 2025 if magawa ko to. So, ito yung kailangan. Kailangan natin is 400,000 pesos. So, daddy, tanong dyan is, kaya mo bang bunuin yan? Oo naman. Ang sagot ko ay oo naman. Oo naman. Bigyan nyo lang ako ng time na kailangan ko na makapagtrabaho. Madali ba yan? Hindi naman ganun kahirap yan. Hindi naman ganun kahirap yan. Kaya naman yan. Hindi naman sa totoo, kaya. Yun ang sagot ko dyan, kaya. Hindi mahirap sa akin yan. Ang mahirap lang sa akin, yung hindi ako makapagtrabaho ng ayos. So, eto So, yun yung ibig sabihin. So, ngayon, paano? Paano ko kukunin yung 400,000? Paano, di ba? So, kailangan ko magtrabaho ng 12 hours a day. Pure work to, mga anak na. So, pure work to. Ibig sabihin ng pure work is, wala akong distraction. Walang kukulit sa akin na, Daddy, may gagawin na, Daddy, ganito, Daddy. So, although na parang naandito ako sa environment na nagugulo ako, tiyatry ko naman mag-work pa rin. Kasi wala naman akong choice kasi sabi ko nga sobrang sikip ng bahay natin. Kung may second floor tayo, siguro hindi niyo na ako nakikita dito sa baba. Lagi ako naandun kasi gusto ko na tuloy-tuloy yung trabaho ko. Ayoko nang nadidistract ako. Kasi pagka nadidistract ka, nawawala yung workflow mo. Mahalaga yung flow para mas mabilis kang gumawa. Hindi nyo pa masyado naintindihan yan ngayon, pero pag nagtatrabaho na kayo is na sobrang halaga. Once na ma-distract kayo is nawawala yung workflow nyo. Tapos kailangan ibalik nyo uli yan. So, ang nangyayari dito is pag na-interrupt ako ni Seb, ng kapatid nyo, is nawawala na yung workflow. Minsan nawawala na yung idea sa mind ko, or kung yung mga nilalaro ko, diba? Yung parang gano'n. Kailangan kong titira ako, tapos minsan natatalo ako. So, parang gano'n. So, yun yung time na nawawala sa kung sakali. So, kailangan, para magawa ko to, the 12 hours job a day ko is, ang kailangan ko lang sa inyong dalawa, magkapatid, ay, eto. So, Ate Brady and Ate Breeze, kayo lang yung, eto yung mga gagawin nyo per day. Si Mami, alam na niya yung gagawin niya. Hindi ko na siya kailangan sabihan. Pero ikayo, kailangan malinaw. So, kaya, ang gulo nyo araw-araw is hindi nyo alam yung gagawin nyo everyday. Iniintay kong maayos nyo sa sarili nyo. Pero mali pala ako. No? Dapat pala, tukoy ko mismo kung ano yung mismong dapat nyong gawin. Sinabi ko na kailangan sabihin ko ba. Kasi hindi pala
kung iintayin ko kayong magbago, tapos iintayin ko kayong ayusin yung problema nyo, hindi pala siya mangyayari. Hindi talaga. Kasi, wala pa kayong dun sa state of mind na dapat nyong asikasuhin yung sarili nyo. So, ako na mismo, no? Job ko naman talaga yon. Hindi ko lang talaga siya napagtutuunan ng pansin. Pero ngayon, eto na, no? Pagtutuunan ko na siya ng pansin. So, every week, meron na tayong ganito. So, ngayon, ang gagawin natin is, ang schedule nyo everyday is, pag uwi nyo sa school is, hugasan nyo muna yung pinagkainan nyo. Yung malutuan nyo, hugasan nyo muna. After nun, maglinis na kayo, magpalit kayo ng damit nyo na pambahay, no? Tapos after nun, so, eto alternate kayo ng kapatid nyo, no? So, unang araw is si Ate Brayden muna. So, 45 minutes, alagaan niya yung kapatid nyo, si Seb. After nun, si Abis naman. So, kinabukasan naman, na mauna naman is si Abis naman. 45 minutes, pagkatapos nun is si Ate Brayden naman. Tapos, kung habang nag-aalaga ng kapatid yung, kung sino man yung hindi nag-aalaga is, gumawa na ng homework. Okay, so parang habang pag inaalaga ni ate, 45 minutes, hindi pa siya makakagawa ng homework after pa nun. After niyang alagaan yung kapatid nyo, tapos si Abis na, siya na ito kay Seb is, si ate naman yung gagawa ng homework. So, medyo yung 45 minutes kasi mahalaga, no? So, pag pinag-add mo yan, 45 minutes sa'yo, 45 minutes kay ate is 1.5 hour yan. So, 1.5 hour na pwedeng magpahinga si mami sa mga ginagawa niya. Pwede rin akong magtrabaho ng tuloy-tuloy. So, yung 1.5 hour na yon, napakahalaga nun. Kasi, weekdays naman is nandito si lolo, tsaka si nanay. So, meron din kayong sa umaga sila nag-aalaga. So, parang yun yung kailangan ko mismo para makapagtrabaho ko ng tuloy-tuloy. Para malikom ko yung money na kailangan natin papagawa ng taas. Kasi pag yung hindi ko siya, pag lagi ako nai-interrupt is hindi ko magagawa ng maayos yung trabaho ko. Made-delay siya na made-delay. So, yun lang naman yung kailangan ko sa inyong dalawa. So, sa non-school days is pagka wala namang pasok is sa umaga, tig 45 minutes kayo. So, halos same lang. So, yun muna, yung sa school days pala is pagkatapos nyo ng homework, inalagaan nyo na yung kapatid nyo na nag-wash na kayo ng pinagkainan nyo, pwede nyo nang gawin kahit anong gusto nyo. Malaya na kayo. So, may daddy, nagawa ko na lahat. Maglalaro na ako ng Roblox. Wala na kami pakialam doon. Kung ano man yung gusto mo, mag-drawing ka, kung ano man yung gusto mo, mag-cellphone ka. So, yung mismo ang kailangan natin dito is yung define yung dapat yung gawin everyday. No? So, sa non-school days is sa umaga, tig 45 minutes kayo. Sa hapon naman is tig 45 minutes din. So, mas mahaba siya kasi wala naman kayong pasok. Tapos, gawin nyo na yung homework nyo bago kayo mag-computer o mag-cellphone. Yun lang naman. Napakalinaw lang yan. Napaka-easy. Sobrang linaw. Na parang yan lang naman yung kailangan namin sa inyong dalawang magkapatid. So, parang pag nagawa nyo yan is dapat consistent, no? Hanggang next year, 2025 is gagawin natin yan. Gagawin natin yan araw-araw. So, consistency lang ang susi talaga para makuha natin yung gusto natin. No? So, si daddy naman is sobrang sipag ko naman. Kahit 12 oras ako magtrabaho, gustong gusto ko yun. Ayoko na nakatambay lang, ayoko nang wala akong ginagawa, ayoko na naglalaro lang ng walang bayad. So, parang kung 12 oras ako magtrabaho, yun yung hobby ko, work. So, si dad is workaholic. Hindi na ma-work yung workaholic, pero yun yung kailangan ko kasing gawin ngayon. Pero, sa totoo, yun din talaga yung gusto ko. So, sobrang driven ni daddy para magawa tong bagay. So, after nito, this year na 2025 is next year 2026 meron pa tayong
mababago na yung goal natin. So, panibagong goal naman. Pero, pag nagawa natin to, sobrang luwag na natin dito. So, mabibili nyo na lahat ng mga gusto nyo. Yun lang naman. So, hindi kayo magtitiis, hindi kayo, yung hindi to masyadong work, ang totoo, banding din sa kapatid niya yan. Hindi ko kayo parang, ginagawa namin to para, yung sasabihin mo is, kasi ang totoo, binabayaran ko rin naman kayo. May bayad kayo, nakikipag-banding pa kayo sa kapatid niya. So, per month, nililista ko yung mga ginagawa nyo, tapos binabayaran ko. Alam nyo naman yan. So, binibigyan ko naman kayo ng pera. Hindi siya parang, basta-basta may papagawa lang ako sa'yo. Siyempre, lahat ng pinapagawa ko sa inyo is may kapalit. Pag ako, si mami siguro ganun din. So, bahala niya siya sa diskarte ko, ano man yung bibigay niya sa'yo. Pero, si daddy lagi may bayad. So, ito lang yung sa ngayon, this week. Next week naman, tatalakayin natin is kung ano man yung mga dapat niyong baguhin sa ugali niyo. So, medyo napa-overtime na ako, isang oras na ako lampas dito sa to is next week naman. So, hanggang dito na lang. Pagka ako sakali na parang nakalimutan nyo to is ilalagay ko, dahil kaya nga nasa YouTube siya, is panoorin nyo na lang uli. Kasi ayoko din ng paulit-ulit na nagsasalita. Ayoko rin paulit-ulit na sasabihin ko pa ulit na yung mga dapat nyong gawin. Kundi eto na. Kaya nilagay ko na nga siya, na nirecord ko na. So, pagka may nakalimutan kayo, o kaya may nakita ko kayo na parang hindi nyo ginagawa dito is, papapanoodin ko ulit kayo nung etong mismong video na to. So, hanggang sa next week ulit, mga direct lang agad rin sa mga anak, ha. So, tandaan nyo yan, ha. So, next week ulit, bago naman tayo. Okay. So, ito muna yung first week. So, hanggang dito na lang.